tayo muna ay magsaya at maglaro ng isang game. Para sa ating pampasiglang laro ngayong hapon, kami ay naghanda ng jumbled letters na kung saan isasaayos niyo lamang ang mga letra upang makabuo ng isang salita na may kaugnayan sa ating tatalakaying aralin. O ano, handa na ba kayo? Kung oo, sumigaw ng oo. Kung hindi, aba, wala kayong magagawa dahil tayo ay magsisimula na. O siya, ano pang hinihintay? Simulan na natin! Good evening. Good evening. So glad you came by. Mahusay mga bata. Ngayong natapos na tayo maglaro, sigurado akong nakapulot na kayo ng ilang ideya sa kung anong aralin ang ating tatalakayin ngayong hapon. Ngayon, ating aaralin ang mga karahasan sa kababaihan, kalalakihan at sa mga LGBT. Narito ang pinakamahalagang pamantayan sa pagkatuto. Una, nasusuri ang diskriminasyon at karahasan na nararanasan ng mga kababaihan, kalalakihan at LGBT. Sa dulo naman ng ating talakayan, inaasahang iyong A, nasusuri ang iba't ibang uri ng karahasan at ang epekto nito sa mga babae, lalaki at LGBT. At B, napapahalagahan ang pagkapantay-pantay at pagkakaroon ng respeto ng bawat tao anuman ang kanyang kasarian upang maiwasan ang karahasan. Bago tayo dumako sa ating aralin, atin munang talakayin ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang diskriminasyon at karahasan. Ang karahasan naman ay ang sinasadyang paggamit ng lakas o puwersang pisikal o kapangyarihan na maaaring isang pagbabanta at maaaring laban sa sarili, sa kapwa o laban sa isang pangkat o kaya naman ay sa pamayanan na maaaring kalabasan ng mataas na kalamangan ng nagre-resulta sa kapinsalaan, kapahamakang pangsikolohiya, hinipagunlad o pagbawi at pag-aalis ng karapatan sa isang tao. Ang diskriminasyon ay tumutukoy sa anumang pag-uri, exclusion o restriction batay sa kasarian na naglalayon ang nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang, at pagtabasa sa lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan. Ngayon at alam na natin ang mga kahulugan ng mga salitang ito, pumunta na tayo sa ating aralin. Una nating talakayin ang diskriminasyon at karahasan sa mga kababaihan. Ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, 7 sa 10 Pilipino ang hindi kasama sa labor force. Mataas sa bilang nito ay mga babae. Siguro na nga ito ay dahil sa karaniwan silang nakakaranas ng pamamaliit, pamamahiya, di bantay na benepisyo at karapatan, at ang pinakamalala, nakakaranas sila ng sexual harassment sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi lamang iyan dahil narito pa ang diskriminasyong kanilang nararanasan. Number 1. Gender pay gap. Ang hindi pantay na sahod kumpara sa ibang kasarian. Number 2. Violence against women. Ang pang-aabuso at karahasan. Number 3. Child marriage. Ang pagkasal sa babaeng nasa murang edad. Number 4. Body shaming. Paghuhusga sa katawan ng isang babae. Ang mababang pagtingin sa babae ay umiiral na noon pa lamang sa iba't ibang kultura at lipunan sa daigdig. Una, ang kaugaliang foot binding noon sa China na naging dahilan ng pagkaparalisa ng ilang mga babae. Ang tawag sa ganitong mga paa ay lotus feet o lily feet. Halos isang milenyong umiral ang tradisyong ito. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng paa ay kinikilala bilang simbolo ng yaman, ganda at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal. Subalit, dahil sa ang mga kababaihang ito ay may bound feet na limitahan ang kanilang pagkilos, pakikilahok sa politika, at ang kanilang pakikisalamuha.
Dahil dito, tinanggal ang ganitong sistema sa China noong taong 1911 sa panahon ng panunungkulan ni Sun Yat-sen dahil sa di mabuting dulot ng tradisyong ito. Pangalawa naman ay ang breast irony o breast flattening ay isang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente ng Africa. Ito ang pagbabayo o pagmamasahe ng dibdib ng batang nagdadalaga sa pamamagitan ng bato, martilyo o spatula na pinainit sa apoy. May pananaliksik noong 2006 na nagsasabing 24% ng mga batang babaeng may edad siyam ay apektado nito. Para naman sa samahan o organisasyong lumalaban o pinoprotektahan ang mga kababaihan, isa na riyan ang Gabriela. Ito ay isang samahan sa Pilipinas kung saan kanilang nilalabanan ang lahat ng karahasang nararanasan ng kababaihan. Tinagurian ng Gabriela bilang 7 deadly sins against women ang mga karahasang nararanasan ng mga kababaihan. Ngayon, ano nga ba ang 7 deadly sins na ito? Number 1, pambubugbog o pananakit. Number 2, panggagahasa. Number 3, incest at iba pang sexual na pang-aabuso. Number 4, sexual harassment. Number 5, sexual discrimination at exploitation. Number 6, limitadong access sa reproductive health. At number 7, sex trafficking at prostitution. Dumako naman tayo sa diskriminasyon at karahasan sa mga kalalakihan. Ang karahasan sa kalalakihan o male violence ay isang malawak na issue sa panahon natin ngayon. Maging pati ang mga kalalakihan ay biktima nito. Maaari nagsisimula ito sa kanilang mismong tahanan o sa kanilang trabaho. Ang pang-aabuso sa lalaki ay hindi kinakailangang maging pisikal, ngunit maaaring maging emosyonal o sexual. Ang karahasan sa kalalakihan ay hindi lamang nakakasira sa pisikal na kalusugan ng mga biktima, kundi nagdudulot din ng mas malalim na epekto sa kanilang emosyonal at mental na kalagayan. Ito ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng trauma, anxiety, depression, at iba pang mga mental health issues. Ang diskriminasyon at karahasan ay maaaring mangyari pati na rin sa mga taong miyembro o parte ng LGBT. Kaya naman, simulan na natin ang pagtalakay sa iba't ibang diskriminasyon at karahasang kanilang kinaharap. Alam mo na ba na naglabas ng pag-aaral ang United Nations Development Program or UNDP at ng United States Agency for International Development or USAID? Pinamagatan itong Being LGBT in Asia, the Philippines Country Report. Ayon dito, ang mga LGBT ay may kakaunting oportunidad sa trabaho, bayad sa serbisyong medikal, pabahay at maging sa edukasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay may mga kurso, profession at hanap buhay na pinapaliwalaang para lamang sa babae o lalaki. Halos lahat ng miyembro ng LGBT ay nakararanas ng hindi patas na pagtrato dahil sa kanilang pagkilos at maging sa kanilang katangian. Nararanasan nila ito sa kanilang eskwelahan, sa kanilang komunidad at ang ilan ay mismong sa kanilang tahanan. Narito naman ang batas na tumutulong upang maprotektahan ng mga taong miyembro ng LGBT. Una na riyan ay ang House Bill 4892 o SOGI Bill. Ang ibig sabihin ng SOGI ay Sexual Orientation on Gender and Identity and Expression. Ang SOGI Anti-Discrimination Bill ay bill na nagbabawal sa diskriminasyon sa LGBT. Natanggap ang bill na ito ng pag-aproba ng House Panel noong Mayo taong 2023, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin pagunlad mula noon. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin para sa hapon na ito. Sana ay nakapulot kayo ng maraming aral na talaga namang inyong mapapakinabangan sa mga susunod na taon. Magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na talakayan.